Mahigit isang buwan lang matapos mamatay ang isang estudyante sa Pangasinan dahil sa pambubuli, isa naman dalagita sa lalawigan ang kinuyog ng mga kapwa menor de edad na mag-aaral. Kung di daw ako pupunta, anihin raw po ako sa Lunes. Tapos yun sumama po ako kasi nanguna po yung takot ko. Dahil sa bantang yan ng isang grupo ng mga dalagita sa Lingayen, Pangasinan, napilitang sumama ang grade 8 student na si Irene, di niya tunay na pangalan. Nag-aabang lang daw na masasakyan ang 13 anyos na biktima nang makrusunadahan ng grupo at ayain sa Baywalk. Doon na raw siya kinuyog ng higit sa 20 babaeng estudyante na mga kapwa niya menor de edad. Bigla na po akong sinabunutan, sinuntok, tapos pinahiga po sa damuhan. Tapos tawagbo pa ako dun sa expo sa loob. Nagpasaklolo raw siya sa isang gwardiya na malapit sa lugar, pero nagtamo pa rin ng pasa sa noo na mamagari ng kanyang kamay. Hindi ako nakakatulog kasi ganyan niya, kasi anak ko yan. Inisip ko lagi baka may magano kasi ng panaksak o ano man, armas. May sakit tanggapin. Kanina umaga, nagharap na sa barangay ang biktima at ang sangkot na mga dalagita. Nagkasundo na ang kanilang ina at nakausap na rin ng pamunuan ng paaralan. Pag-usapan namin na pagtulungan na lang siyang kung alin yung magkano yung nagastos sa pagpapagamot, pag-ambag-ambagan na lang. Nito lang Enero, nakomatos ang 19 anyos na grade 11 student na si Kenneth Langit matapos umunong pagtulungang bugbugin ng tatlo niyang kaeskwela sa Mangaldan, Pangasinan. Pumalaw ang biktima makalipas ang 2 araw. Kwento ng kaanak ng biktima, may nagkagusto umuno sa kanya na kasintahan ng isa sa mga suspect. Kasunod nito, inilunsad sa Pangasinan ang reorientation sa mga paaralan kaugnay ng Child Protection Policy ng Department of Education, alinsunod sa Anti-Bullying Act of 2013. Bukod sa disciplinary action laban sa mga bully, kailangan din silang isailalim sa rehabilitation program kasama ng kanilang mga magulang. Dapat isailalim sa counseling o bigyan ng referral, hindi lang ang mga biktima ng bullying, kundi pati ang mismong bully. Cecil Villarosa, GMA News.